whole of government approach. Hindi po umubra para pabagsakin. Actually, nag-backfire sa kanila eh. Di ba? Yung ginagawa nila. Ano ba naman yung congressman ka? Di ba? Congressman sila. Nanalo po sila mga congressman. Ilan na po ang congressman na kumalaban sa Duterte nang nanganganib po matanggal ngayon sa mga kalaban nila. Ibig sabihin, yung mga kalaban nila, kung sila po ay normal na congressman lang, hindi po sila very visible na nangangampanya o hindi po sila visible na umaatake sa Duterte, wala po silang problema eh. Di po ba? Ang dali pong manalo ng congressman eh. Tignan nyo po yung mga congressman na kahit na pumirma sila pero hindi sila very visible. Hindi naman sila dinayo ni BP Sara eh. Yung dinadayo ni BP Sara, yung mga sutil na congressman. Yung sinasabi niya na kaya niya makipag-away sa kanal, tinutuhanan niya. Pinagmumura niya si Chua sa teritoryo ni Chua. Hindi po ba? Tama po ba yun? Yun po ang away sa kanal. Pinagmumura si Chua sa kanyang teritoryo. Away sa kanal po 'yun. Ang ibig pong sabihin, no, mga kapatid, ito pong si BP Sara, kahit na ano pong uri, ngayon, sinasabi nyo, very toxic, may nakita pa ako, pinaka-toxic na Vice President, si BP Sara. Sure, pinaka-toxic kanino? Pinaka-toxic sa mga loyalista, pinaka-toxic sa mga dilawan, pinaka-toxic sa mga makabayan black. Talagang pinaka-toxic siya. Pero ang tanong, siya po ang pinakamataas sa trust rating. Siya po ang pinakamataas sa approval rating. Siya po ang pinakamataas sa lahat po ng tao sa gobyerno ngayon. Siya din po ang nagkamit ng pinakamaraming boto sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. Alam niyo po ba yun? Lahat po ng elected official, si Sara Duterte po ang pinakamataas ang boto. Ibig sabihin, badong, kahit ka-toxic, mamahalin ka? Opo. Mahal ka ng tao dahil nagsasabi ka ng totoo. Yung pagmumura ni BP Sara kay Chua, tuwan-tuwa po yung mga taong inapi. Yung mga nakaramdam ng mga, yung naggalit nung nakita natin si Tatay Digong na pinakulong. Pagbawi po yan. No? Pagbawi po yan. Toxic sa inyo. Sa iilang Pilipino na hanggang ngayon nananatili, na nabuhayan dahil makakabili sila ng 20 pesos. Biruin nyo. Ngayon, ano po? Hindi po umubra lahat. Lahat po hindi umubra. Yung mga paninira po nila sa mga Duterte. Yung PI po siya, talagang grabe po balik sa kanila ng PI. Yung, di ba? Ang dami pong binadget doon. Hindi po umubra. Yung paninira nila sa Duterte, nagbago na po. Magbe-20 pesos tayo. In-introduce naman nila yung 20 pesos, katuparan daw ng pangako. Nag-backfire. Imbes po na matuwa yung mga tao, po siya, niloloko nyo lang kami. Hindi naman pala tuloy-tuloy yan. Yung pala ang magbabayad ng ibebenta ng mga taga Cebu. Bibenta po 20 pesos sa Cebu. Kayo pong hindi taga Cebu, kayo pong hindi taga Visayas, kasama tayo sa magbabayad ng 20 pesos ng mga taga Cebu. Grabe naman. Okay, tuloy po natin. Hindi po umubra. Nagba-backfire po yung 20 pesos na bigas eh. Mas matindi pa po ang reaksyon. Lintik na yan. Sa Cebu lang pala. Sa Kadiwa Center lang pala. Hindi nga namin alam kung saan ang Kadiwa Center. Ako po, alam ko may Kadiwa Center dito. Pero babiyahe ka pa. Napakalayo. Yung matitipid mo, sa 20 pesos na bigas, pipila ka ng pagkahaba-haba. Ibig sabihin, wala ka na may ibang gagawin kundi pumila ka na sa 20 pesos na bigas.
mamamasahe ka pa, magta-tricycle ka pa. Hindi rin po umubra para bumango sila sa 20 pesos. Lalo po sila, hirap na hirap po sila sa kapapaliwanag. Ito pong 20 pesos, ay subsidy po to namin. O ngayon po, ano po pinalalaganap? Parte po pala to. Nagtataka ako, bakit lumaganap na naman yung pro-China na yan? Sabi po ng ay nakita ko po sangkatutak, wag natin iboto ang pro-China candidate. Wala naman sinasabi na pro-China. Sino yung pro-China? Bahala na kay mangula. Oh, yan po ang propaganda nila ngayon. Kasi hindi umubra yung paninira nila sa Duterte, hindi umubra yung 20 pesos na bigas. Ngayon po pro-China. Wag iboto pro-China, pro-China, pro-China. Yung mga candidate. Ako po, lahat nakala nila pare-pareho eh. Yan si Badong pro-China yan. Kinukundin ako ang China sa kanilang pambubomba sa mga panggigipit sa ating Philippine Coast Guard. O ngayon, sasabihin niya po ako, pro-China ka. Eh, kakukundin ako lang. Ha? Kakukundin ako lang eh. Ha? Ang katotohanan po, yakapin ninyo. Ang katotohanan po, si Tatay Digong, pinakulong po sa ICC, illegal. Kaya nga, pinaimbestigahan na sa ombudsman eh. Yung magkapatid na Remulla, si Marbil, si Torre, at saka sila Kanilaw. Oh, alam niyo naman ang ombudsman natin. Nako po. Oh, sana po hindi ma-impeach ang ating ombudsman. Pag in-impeach po ang ombudsman, ayan po, bawi na po yan. Talagang wala na po talaga. Harap-harapan na. Bago po kayo magsalita na panay ako satsat, yung dancer po ba, ano ginagawa? Sasabihan nyo ba, panay ka naman sayaw? Yung singer po ba, ano po ba ang ginagawa? So, kumakanta. Sasabihan nyo ba na panay kayo kanta? O ganyan po kahihina ko. Alam na pong vlogger ako. Sasabihin ako ng panay satsat. Ikaw ba tuwing naririnig mong kumakanta si Asia's Songbird, si Regine Velasquez, sinasabihin mo, panay ka namang kanta. Pinapakita ko lang po sa inyo yung kalidad ng mga supporter ni BBM. Panay daw ako satsat. Vlogger po ako. Panay ako satsat, natural vlogger ako. Hanggang ngayon po ba naman, hindi niyo pa maunawaan na yung vlogger sumasatsat lang. Lalo na kung vlogger ka sa politika. Eh kung mag-Ilyas kaya ako. Gusto mo ba mag-Ilyas lang ako? Wag na ako sumatsat. Ano po ibig sabihin yan? Yung pagkonti lang po ang baon na utak. Pag konti lang po ang baon na utak, medyo titipirin nyo. Alam po ang payo ko pagpapasok kayo sa isang vlog at konti lang po baon ng utak, baon yung utak, dalawa po ang gagawin nyo. Iwasan po na itodo. Kasi wala pa tayo 5 minuto po niya. Tinutodo nyo na eh. Ikalawa, iwasan nyo rin po suminga. Baka masama yung kapirasito nyong utak sa pagsinga eh. Okay na ba yun? Anak ng tinapay naman, no? Natural vlogger, sasatsat. Punta na po tayo sa mga seryoso. Ganyan po talaga. Masanay na po kayo sa mga katwiran nila. Naintindihan nyo po? Masanay na po kayo. Ayaw nyo pala ako. Gusto nyo ba mag-Ilyas na lang? Baka gusto nyo mag-Ilyas na lang ako. Ayaw nyo lalo. Nakakasuka yun. Hindi po tayo dancer eh. Kaya sasatsat lang ako. Ikalawa po, lagi ko po itong inuulit eh. Matanda na ako. Nung araw, 5 lang ang channel. Kung ayaw ko yung pinanonood ko, nakakapamili pa ako sa 5 channel. Ayun po, sa TikTok po at sa YouTube,
Million po ang channel. Hindi pa rin sila makapamili. Gusto pa rin nila na ganyan po kakikitid ang utak ng mga follower nung wag na natin. Ganyan talaga eh. Pwede po akong kontrahin. Pero pag konti po utak, magtira naman kayo. At iwasan suminga. Baka masama yung utak nyo sa pagsinga nyo. Kita mo na, Gray Pax. Magkasintandar lang daw kami ni Tatay Digong. Alam mo, mukha lang ako matanda. Mukhang bata lang si Tatay Digong. Pero malayo po kami. obvious naman na bata. Obvious naman na bata ko. At saka po, ganito po yan, no? Sa mga hindi po nakakaunawa. Sabi na sa inyo eh, kapirasito lang talaga mga baon nito eh. Alam niyo po, yung pagsasabing tatay, kahit halimbawa, palagay na natin na tama ka, na magkasintanda lang kami ni Tatay Digong. Yung Tatay Digong, parang yung, kunwari, may pare sa inyo, di ba? Father. Kahit mas matanda, father pa rin ang tawag. Hindi mo alam yan, no? Kasi nga, kapirasito lang yung utak nyo. Huwag kayong sisinga kasi. Papasok kayo kay Dong. Kapirasito lang yung baon yung utak. Suminga pa kayo kanina. Opo. Ito, marami tayong commercial eh. Sabi naman itong isa, si Ki, gusto mo lang magkapera sa views? Opo. Ano pong masama doon? Kaya, dito sa channel na to, wala pong lokohan dito. Gusto ko ba magkapera sa views? Opo. Dahil trabaho ko to eh. Nakita nyo, hindi ako peke, di ba? Ulitin ko lang sa mga taga-TikTok. Kasi marami sa inyo, ngayon lang po ako nakita. Dalawa lang po, no? Pag konti lang po utak na baon, itabi nyo lang. Huwag nyo gagamitin agad. Kasi, di ba? Ganun ang baon nyo. Ikalawa, wag kayong sisinga. Baka yung kapirasito nyong utak, madamay pa. Ikatlo, kung ayaw nyo na dito na manood, labas lang. Pero hindi, gusto nila rito. Ano ba yung pinagkakaguluhan ng 94? 94 lang po nanonood. Akala nyo, ang dami nanonood sa TikTok, 94 lang po. Pero lahat po sila, dakdakera lahat. I-vlog nyo kaya yung mga pagiging madaldal nyo. Baka kumita rin kayong katulad ko. Bisyo ko po ang magserbisyo. Itigil ko naman bisyo. Balik na tayo. Laruan talaga sila eh. Maraming salamat sa mga laruan sa TikTok. Pasok lang kayo ng pasok. Ganyan talaga rito. Masaya pong makipaglaro sa inyo. Okay lang yan po. Alam niyo po, hindi po nakakatakot, no? Na kahit po marami, basta pare-pareho naman na kaperasito lang. Hindi nakakatakot yun. Okay.